Hi guys, it's me again, Coach Liz. Kahapon sa araw nag nag-discuss tayo about sa negosyo na hello strangers tayo kapag meron tayong negosyo. So, um, ipaliwanag ko lang po guys no na iba't ibang klase ang negosyo. So, ang sabi ko doon sa vlog ko na sa negosyo, hello strangers tayo. So, kaya ko nasabi guys na iba't ibang klase ng negosyo kasi meron kasi tayo tinatawag na active income at passive income. So, na vlog ko na po ito, na-discuss ko na po ito. Kung ikaw nakapag-subscribe ka na sa YouTube channel ko guys, nakikita niyo po yan, yung aking discussion about sa passive income at saka active income. So, doon sa topic ko na guys na hello strangers kapag meron tayong negosyo, ang ibig sabihin ko po niyan is kapag meron kang negosyo na hindi ganitong klase negosyo na traditional business, yung tulad ng tindahan, ito po ang tinatawag na traditional business or active income. Doon sa sinasabi ko na hello strangers tayo kapag meron tayong negosyo, doon tayo mag-focus sa hindi natin kilala o hindi tayo kilala. Yun ang sinasabi ko na passive income or mga negosyong nasa online network marketing. Yun po ang ibig kong sabihin na hello strangers po tayo doon. Kasi ang magkaiba po kasi yung active income at passive income. Itong tindahan po, ito po yung tatawag na active income. At yung sinasabi ko po na online marketing o network marketing, yan po ang passive income. It took a year, 5 years to 10 years, saka mo na makita yung result mo. So, ang point ko lang po doon guys is kapag nandyan ka sa isang klaseng negosyo na yan, so, wag mong ibaling yung oras mo, panahon mo sa mga taong kakilala mo or taong kilala ka kasi hindi po talaga yan maniniwala sa'yo. Hindi katulad sa negosyo tindahan guys, may tindahan ka, may lugawan ka, yung gano'n, sabihin na lang po natin tindahan. Kasi once na mag-open ka ng tindahan, may bibili at bibili sa'yo. Yan ang tinatawag na active income kasi kung sarado ka, walang bibili sa'yo. So, wala kang income. Ang passive income, kapag iyong tatrabahuin after a year, 5 years, mas trabaho mo siya ng trabahuin guys. Kahit magsarado ka na lang, kahit magtambay ka na lang, meron pa rin darating sa'yo. Kahit hindi ka na magpagod, meron pa rin income na darating sa'yo. Kasi meron ka ng member, meron ka ng mga tauhan na sila na yung kikilos para sa'yo. Kaya kung ikaw ay may ganitong klase negosyo na online marketing, so kung mo ibaling yung panahon mo sa mga taong kakilala mo or taong kilala ka. Kasi ako danas ko na yun guys. Tulad na sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan na ako danas ko na yun. Yung sa mga nag-start pa lang ngayon, na takot mag-post, takot ma-reject, takot mag-post ng income kasi baka uutangan. Normal lang po yan. Pinagdaanan po namin yung lahat. Kaming mga upline leader sa TPC, pinagdaanan po namin yan. Yung sinasabihan kang andamot, mayabang, para kung sino, yung ganong mga pinagdaanan po namin yan. Dumating na rin ako sa point na parang ayaw kong i-post yung aking income kasi baka isipin ng mga tao na pinagmayabang mo yung iba kasi yung mayabang sa proud. Ako nagpo-post ako ng income ko kasi proud ako. Meron kasing tao guys, na hindi nila naintindihan kung ano yung negosyong pinasok mo. Proud tayo sa negosyo natin kasi nandun tayo sa negosyo na sinasabi ko sa kanina na online marketing. Ang online marketing kasi guys, kailangan mong i-post talaga na may kita ka dyan sa negosyong pinasok mo. Diba? Hindi yun ibig sabihin na nag-post ka na pinagmamayabang mo. Hindi po ganun yun. Proud ka lang. Iba yung mayabang doon sa proud. Diba? Meron kasing taong sasabihin sa'yo na bakit pa kailang i-post mo yan? I-pera yan? Bakit pa kailang i-post niyang ganyan? Ano naman yan? Maski
Maski pang-ulam i-post pa na katas ganito. So what? Proud ka dun eh. Dahil sa nabili mo, nakuha mo siya dahil sa negosyo mo. So yung mga tao magkasabi sa'yo na wag mong i-post ng ganito. Kasi naranasan ko na rin yan guys eh. May isang sabi sa akin na wag ko daw i-post yung pera. Hindi lang kasi naintindihan ko anong pinupunto natin, kung bakit natin pinopost yung income natin. Kasi wala sila doon sa business na pinasok mo, wala sila doon sa negosyong pinasok mo. Hindi na maintindihan yun guys hanggat hindi nila pasukin yung mundo mo. Lagot na sabi sa isip ko na gagawin ko, ipopost ko kung anong gusto ko basta related siya sa negosyo ko. Yung mga taong mga ganyan mag-isip guys, normal lang sa kanila yan. Masasabi talaga nila yan guys kasi hindi nila naintindihan yung kung ano yung way natin, yung tayong mga nasa online marketing, hindi na maintindihan kung ano yung mga strategy kung paano magmukha tayong hindi lang mukha kasi legit naman po talaga tayo guys, hindi naman po tayo namimiki ng tao, gusto lang po talaga natin kasi ang tao kasi guys, to see is to believe yung mga tao hindi yan maniniwala sa iyo hanggat wala ka nakitang result. Kaya nga maraming na-scam, di ba? Kasi pakitaan lang sila ng maraming pera kahit hindi nila kilala, sasabihin lang na kikita ka dyan, yung pera mo magiging yung 5,000 mo o yung 1,000 mo magiging 3,000 susunod na araw. Kaya marami na scam kasi naniniwala sila sa ibang tao kaysa sa iyo na kilala ka. Diba? Ako danas ko na yung na-scam din ako guys. Na-scam ako sa isang product na nag-send na ako by Gcash. So, lesson learned ko na rin po yan na wag basta-basta mag-send din na hindi mo kilala. So, 300 pesos na po yun guys. Matagal na po yun. So, lesson learned ko na rin po yun. No? So, lahat na po tayo na-scam. Na-scam tayo sa pag-ibig. Na-scam tayo sa pagkain na akala mo hindi naman para masarap. Diba? Na-scam tayo sa lahat ng bagay. Diba? Hindi lang po dun sa negosyo. Marami tayong pinagdaanan ng mga scam na bagay o pangyayari. Lahat tayo dumanas doon. So, kung ikaw is belong ka dito sa sinasabi kong negosyo sa online marketing po, ituloy mo lang siya, i-post mo kung anong gusto mong i-post, basta related siya sa negosyong pinasok mo. Huwag mo intindihin yung mga tao na yun sa paligid mo kasi hanggat wala sila dyan sa mundo mo, hanggat hindi sila belong dyan sa negosyong pinasok mo, hindi ka nila maiintindihan. Basta ikaw, malinis yung konsensya mo, ginagawa mo yan kasi gusto mo din makatulong sa ibang tao. Gawin mo siya. Kasi magkaiba kasi yung active income guys sa passive income. Ako, for me, mas masarap yung passive income. Alam mo kung bakit guys, nasabi ko masarap ang passive income. Kasi after ng ilang taon, pag matanda ka na, pag ugod-ugod ka na, hindi mo na kaya, kain tulog ka na lang dyan guys. Merong income na darating sa'yo. Hindi ka tulad sa tindahan. Pag masama ang pakiramdam mo, hindi ka pwede mag-open kasi kailangan mo pahinga. Pag may lakad ka, walang ibang magbabantay tinan mo, hindi ka pwede mag-open kasi may inasikaso ka. So, wala kang income. Close ang tinahan mo, wala ding income. Walang bibili sa'yo. Unlike sa passive income, pag tinarbaho mo siya ng tinarbaho after a years, magugulat ka na lang. Yung cellphone mo, magiging ATM na yung cellphone mo. Mag-generate na yan ng income after a years. Sa trabahuin mo siya, trabahuin. Kasi guys, ang negosyo kasi guys, ang sinasabi ko negosyo na passive income is para yung kawayan. Yung kawayan na bamboo, ano ba yun sa Chinese na bamboo tree ba yun tawag nun? Meron doon. Next vlog, pag-usapan natin yan. Kung ano yung ibig ko sabihin. Hindi basta-basta magnegosyo guys ha. Alam ko, mahirap sa umpisa.
Sobra, napagdaanan ko na din yan guys. Lahat ng rejections na pagdaan. Until now, nare-reject pa rin. Yes po, kasi once na ikaw may negosyo, araw-araw ka rin marireject. Pagdaanan mo talaga mga rejection guys. Mga rejections is part of your success. Failure is part of success. Lagi mo tatandaan po yan guys. So, ina ako guys. Good evening. Time check tayo, no? 10. Oras na ngayon guys. So, 11 p.m. na po guys. So, medyo maingay pa ang paligid namin kasi gising pa sila pati yung bunso ko. So, next vlog, pag-uusapan natin yung maghalimbawa ako kung ano, ihalimbawa ako sa isang halaman ang isang negosyo. So, abangan niyo po yan guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel po, subscribe po kayo. At pwede po kayo mag-comment dyan guys kung anong gusto niyo pag-usapan, at pwede po kayo i-like niyo po, heart niyo po, at i-share niyo din po yung ating video. So, sa mga mga nagustuhan po ating topic na to, please subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you po. God bless po sa ating lahat.